Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 20, 2024. So, ngayon is ipagpatuloy lang natin yung ating simulang series ng ating devotion. So, bago yun, muli mo natin balikan or konting papyaw dun sa kakatapos lang nating series na tinalakay. Ayun yung walking in obedience. So, natututo tayong sumunod dun sa ating Panginoon na nag-walking tayo, sumasabay tayo kasi tayo na isang Asyano. Yung natuto tayong magbasa, sumunod, alamin ang mga salita niya is napapalapit tayo sa Kanya. Kumbaga, walking in obedience, walking in Christ. Diba? So, ayun, ang series na talakayin natin ay pagpatuloy lang ay yung renewal and transformation in Christ. Yun, na-renew tayo. Transformation, binago tayo. Yung dating old na example, yung dating old na Andy is pinalitan, ni-renew, binago ng Panginoon na may bagong Andy na. Bagong Andy in Christ. Tayo ay nasa Panginoon na. Tayo ay tinanggap, pinagkaisa sa ating Panginoon at tayo. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi dito, "Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Yan, napakaganda pakinggan. So, basahin natin ang Tagalog. Kaya't kung nakapag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating Bible verse, tumako tayo sa ating unang katuruan. Ang una sa ating katuruan ay in Christ means union with Christ. So, for the word in Christ, di ba? Ayan, sabi nga sa Bible verse natin, nakipag-isa na kay Kristo. Ayan nga, which is ngayon yan, union with Christ. In Christ. Kung mga sinabi ko kanina, di ba, na para tayong nakipagsanib puwersa na sa Panginoon. Kumbaga sa magjowa, di ba nga, girlfriend, boyfriend, mag-asawa, wife and husband, isa na sila in Christ. Ganun, tayo, kunyari tayo na pagpaisa tayo kay Kristo, meron na tayo isang bagong relasyon sa Panginoon. So nga, isa na tayong bagong nilalang. Binago niya ang dati nating pagkatao. So, sa ating pangalawa, new creation is not replacement but renewal. Yung new creation is di yan na-replace. Pero, ang galing diba? Tapos, na-renew tayo. Binago tayo. Yung mga makasalanan natin is inalis niya. Inalis niya yun. And number 3, old creation means our old way of life. So, yung dating tayo is ayun pala yung means ng dating tayo. Pero, binago tayo. Tayo na yung bagong nilalang. And sa application, discover the importance of union with Christ. Discover natin kung ano nga ba yung importansya ng pagkasama natin. Kasama natin ng Panginoon na kailangan ma-discover natin ito para natin kung ano yung kalagahan at may biyaya ito ng Panginoon. Pangalawa, new creation is na be a fortress of heaven. So yung portrait para tayong kumbaga pinauna na tayong padamahin yung heaven na kunyari yung tayo ay pagkaisa dun sa Espiritu Santo, tas tayo ay naging disipulo ng ating Panginoon. Nagsugo tayo din sa mundong to. And sa last, shine by living as new creation in Christ. Yung shine tayo as a living new creation or pakita natin sa mundo na to bilang isang bagong nilikha ng Panginoon. So sa araw na to, ito lang po ang Bible verse na tatalakayin or devotion na may natutunan tayo sa ating panood at pakikinig. God bless to all.